Good afternoon po sa inyong lahat. Ito po muli si Shane Pe dito sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan. At muli po akong nagpapasalamat po sa inyo sa masugid po ninyong paghintay po dito sa aming programang Hiwaga at Kababalaghan. Actually po, ang topic po natin ngayon ay about sixth sense. And mapapansin po ninyo, mag-isa lang po ako. Pero anyway, i-handle po natin to ng maayos at ang tatalakayin po natin ngayon ay about yung sixth sense. So, alam ko marami pong nakakaalam siguro kung anong ibig sabihin ng sixth sense. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin po ng sixth sense? Ang sixth sense, ang kahulugan po nito ay ito po ay isang labis na kahulugan na madalas na nasa isip bilang pangunawa o intuition. O kaya naman po, ito po ay isang ability na pinaniniwalaan ng ilang tao na mayroon sila na tila nagbibigay sa kanilang impormasyon nang hindi ginagamit ang limang pandama. Ano po ba itong mga limang pandama or five senses? Ito po yung taste, seeing, hearing, touching, at saka po yung pang-amoy. Okay? So, ika-sixth sense po natin ay yung pandama. Kumbaga may intuition po tayo. So, ito po yung isa pang tinatawag po natin na ESP or extrasensory perception. So, makikita kung sino po, I think meron pong movie na ang title is Sixth Sense. Sino po kaya sa inyo ang nakapanood po nito, yung Sixth Sense na movie? Pwede po kayong mag-comment kung meron po, kung sino po yung nakapanood ng Sixth Sense ng movie. Kasi doon, pinapahayag about dun sa isang bata na mayroong Sixth Sense. Pwede po kayong mag-comment dito sa FB section namin para dito sa Philippine One, para malaman po namin kung sino-sino po ang nakapanood ng Sixth Sense. Meron po ba? Ako, walang nagme-message. So anyway, ito po, ang Sixth Sense na movie, ito po yung, actually isang bata po ito, na ang pangalan niya is si Haley Joey Osment, na meron siyang special ability. So ang pangalan niya dun sa movie is si Coley Sear. So meron siyang ability of seeing and talking to the dead people. Okay? So yung Sixth Sense ay pinalabas dito sa Philippines way back 1999. It's an American supernatural psychological thriller film written and directed by M. Night Shyamalan. So ito po yung batang lalaki na nakakita ng mga ghosts and at the same time nakakausap niya ang mga ito. Okay? So dahil dito, si Haley Joel Osment na nung bata pa siya that time ay kumbaga na-accredit ang kanyang performance at siya ay na-nominate bilang Best Supporting Actor for the movie Sixth Sense. So, ayan po, by the Academy Awards for Best Supporting Actor. So, ano po bang ang example po ng Sixth Sense? Meron po bang nakakaalam regarding sa example ng Sixth Sense? Pwede po kayong mag-message sa comment section dun sa mga nanonood po natin sa ngayon. Okay, so kung wala naman po, siguro hindi po masyadong alam about yung Sixth Sense. Example po ng Sixth Sense, for example, somebody, my Sixth Sense told me something awful was going to happen. So, pakiramdam ko, may nadarama ako na may kakilakilabot na pangyayari. Okay? Isang halimbawa po ng Sixth Sense. Kumbaga, intuition mo yon or feeling mo na merong isang pangyayari or let's say may darating na pangyayari na
kumbaga kakilakilabot o kumbaga hindi magandang vibes, okay, na mangyayari sa atin. Example. O kaya naman, nasisense ko na yung isang truck na dadaan dito ay magkakaroon ng isang malaking aksidente. Pero yun, hindi pa yun nangyayari. Okay? Kumbaga, future yun. Pwedeng mamayang gabi mangyari, pwedeng bukas, pwedeng 2 weeks, pwedeng after a month. So, yun yung intuition. Okay? Intuition o kung sa ibang word is proprioception. Yun yung it refers how your brain understands where your body is in space. So, ito ay isang bagong pag-aaral at nagpapahiwatig na ang huling na tinatawag na proprioception ay maaaring magkaroon ng isang batayan sa henetiko. Ang proprioception o ESP o tinatawag nating sixth sense ay tumutukoy sa kung paano nauunawaan ang inyong utak kung saan ang iyong katawan ay nasa kalawakan. Lahat ba may iba pang nagtatanong sa akin before, lahat ba ng tao ay may sixth sense? Pwede po kayo mag-comment kung sino pang may nakakaalam about yung sa sixth sense. Meron po ba? So I think para pong wala pong masyadong nakakaalam about yung sa sixth sense. So ang sixth sense po, lahat po ng tao ay meron po nito. So all humans have six senses. So according to the new study that was called the proprioception may have a genetic basis and it refers on how your brain understands where your body is in space. So, ang ibig sabihin nito dahil base dun sa bagong pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang huli, which is the sixth sense, na tinatawag na proprioception ay maaaring magkaroon ng isang batayan sa henetiko at ito ay tinutukoy kung paano nauunawaan ng inyong utak kung saan ang inyong katawan ay nasa kalawakan. And isa pa po ito, ang sixth sense ay yun nga, ulitin ko, tinatawag po itong proprioception. So it's an awareness wherein our limbs and how our bodies are positioned in space nga po. And like other senses like yung seeing, hearing, tasting, touching, so forth and so on, helps our brain navigate the world. Like scientists sometimes refer it the sixth sense. So, yung po yung tinutukoy na sixth sense o intuition o parang pakiramdam mo. Okay? Na nararamdaman mo kaagad na merong isang masamang mangyayari or let's say merong mangyayaring hindi kaaya-aya. Okay? So other synonyms po ng sixth sense, ito po ay yun nga po, yung extrasensory perception which is ESP, gut feeling, di ba? May time na kadalasan meron tayong gut feeling na parang yung anak ko, for example, may hindi magandang nangyari. O kaya ang asawa ko or relative ko merong hindi magandang nangyari. Okay? O kaya meron kang na foresight. Okay? Or yung tinatawag nating clairvoyance. O kaya yung intuition or telepathy. Okay? Or ESP. So, example niyan. For example, sa opisina, di ba? Minsan, may party kayo. Hindi naman kayo nag-usap for the klase ng dresses or color ng dresses or ano man yung isusuot. Pero di ba, there are times na sinasabi ng, bakit di naman tayo nag-usap pero nakapula ka. Ako rin nakapula. Ang galing ng ESP mo So usually ganon. Yun yung the usual na binabanggit natin. Okay? Na hindi naman sila nagkausap. Okay? Pero nagkapareho sila ng kanilang damit at kulay. Okay? So, meron po akong ipapakita sa inyong short film about, yun nga, yung paggamit natin ng sixth sense. Okay? And then after ng short film na yon, gusto ko po sana meron po sa inyong mag-comment
about that film. Para, let's say may mga katanungan po kayo about Sixth Sense, and kasi syempre lahat po ng tao, meron pong ganong klaseng pakiramdam o intuition. So, kumbaga, lahat po tayo merong ganon. Yung iba kasi medyo advanced or naka-level up na, may mga iba naman na hindi pa nila talaga nade-develop. Okay? Pero lahat po tayo, meron po tayong Sixth Sense. Okay? So, may ipapakita lang po ako sa inyong short film about this. So, pwede po kayo mag-comment dito sa comment section po natin about po dito sa film after na mapanood po ninyo. So, sandali lamang po. Habang ino-open ko lang po ito, pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section po natin. Para if ever kung meron po kayong iba pang katanungan about Sixth Sense, later on po masasagot ko. So sana po panoorin po natin from the very beginning hanggang ending po itong video na ito. Very short video lang po. It's a matter of 5 or 7 minutes. Okay? So, wait lang po naayos ko lang po yung audio. Hindi maayos yung audio. So habang inaayos ko po itong audio natin, pwede po kayo mag-comment dito kung meron po kayong gustong itanong about Sixth Sense. Dali lang po inaayos ko lang yung audio po nito. Medyo nagloko ng konti. Ganito po talaga pag yung naka-live po tayo. Hindi maiwasan. So, siya nga pala buddy, sa dulo ng video ito ay may isang manonood natin ang siyang nagbigay ng larawan kung saan sigurado akong tataas ang inyong mga balahibo. Hihingi na rin ako ng pasensya dahil 2:00 ng madaling araw ko ito inire-record at medyo maulan. At to be honest, ay ginihilabutan ako habang ginagawa ko ito. Umpisaan natin ang lahat sa video ito. Sa video makikita ang isang magandang dilag na nagpapakita ng malamig-up tutorial na video. Ngunit ilang sandali nang ang lumipas ay may naramdaman siyang kakaiba. Panoorin natin ang clip na ito. Hey guys, so someone commented in one of my videos, like the bronzer highlighter, you can like some Milani or 5, so like, I'm gonna try it on. so makikita nyo, ilang beses nag-open ang cabinet niya, yung door ng cabinet niya. Just like everybody else buddy, ang TikTok ang isa sa mga paraan ng mga tao para makapagbigay ng aliw sa ibang tao. They are just having a good time, ika nga. And if I'm not mistaken, ay dito sa Pilipinas nakuhanan ang video ito.
kuha ito sa Musical.ly app na siyang unang pangalan ng TikTok. Nagsimula ang video na masaya, dumadamog si Ating, pero ilang sandali lang ang lumipas ay may biglang tumunaw sa kaliwang bahagi ng kanyang braso. Ang TikTok body ay versatile. Hindi lang ang mga bata ang nag-e-enjoy kundi pati rin ang mga matatanda. Sa susunod na video ay makikita ang isang matanda na sumasayaw. Wala namang out of the ordinary sa video pero ilang sandali lang ang lumipas ay lumabas ang imaheng ito. So tingnan nyo mabuti. It's a dark shadow dun sa behind ng old lady. Yan. Napakabilis Kita ng mga nyo? pangyayari. Ang bilis Mapapansin din na hindi lumabas sa kanilang bahagi ng matanda ang naturang imahe. So tingnan nyo ulit. Exclamation. Ayan. So yun, yung may bilog na circle. So makikita nyo yung black shadow na nagdumaan dun sa likod ng old lady. Ang susunod naman na clip body ay self-explanatory. Panoorin na lang natin ang clip na ito. So, ayan. Mag-isa lang siya sa kwarto niya. Kumbaga, yung out of town ng kanyang wife at wala siyang kasama, nag-iisa lang siya. Pero feeling niya, okay, feeling niya na meron siyang kasama dun sa likod niya. Merong humihinga. So, syempre, kung kayo makaranas ng ganyan, syempre, nakakatakot, di ba? Mag-isa ka lang sa bahay, no? Mag-isa ka lang sa kwarto. Now, let me ask you, kung mag-isa kang natutulog, wala kang kasama sa bahay, nagsa-cellphone lang sa iyong higaan, pero may narinig kang humihinga sa iyong tabi, ano ang gagawin mo? Titingnan mo ba ito? O hahayaan na lang? You decide. And just like the old-fashioned way, I saved the best for last. Kuha ito ng isang TikToker mula sa ibang bansa. Medyo mabilis lang ang clip, ngunit sigurado ako na kikilabutan ka. Ready ka na ba? Well, panoorin natin ang clip na ito. So, ayan. Tingnan nyo mabuti yung dun sa loob ng cabinet ng babaeng ito. Tingnan nyo mabuti, ha? Nakakatakot talaga. Still don't see it, buddy, pero gusto mo pa rin itong makita. Well, let's check out the enhanced version. So, ayun. Merong isang itim na something dun inside dun sa kanyang cabinet. Okay? Yan, nakatngiti, nakatawa. Nakakatakot. So, may encounter kang ganyan, syempre, nakakatakot yung ganyan. So, in-enhance natin yung video, pinalakihan. Pag-honest sa inyo, buddy, kung totoo man, kung hindi ang video ito ay isa lang, ang sigurado ako na talagang nakakatakot at nakakalabot ang itsura ng mga na ito na nasa loob ng closet at malamang hindi maalis sa inyong mga isipan, sa inyong pagtulog. Sa parteng ito, buddy, tulad ng nabanggit ko kanina, ay mayroong isang tao ang nag-send ng isang larawan kung saan ako man din ay medyo napaisip, kinilabutan. Galing ito sa tao na may pangalan, Junlene Ribuya. Sinabi niya, "Hello, Mr. Kaalaman. This photo was taken last December 31, 2010, my mom's birthday. This picture was uploaded by my mom's friend. As you can see, that there is an unidentified hand holding my dad." So, ayan, tingnan nyo ha, kung nasaan yung kamay, yung hawak ng lalaki. But wait, there's more, buddy. Nakikita niyo ba ang bata sa bandang kanan ng litrato? Base sa sender, ay tinanong nila ang bata kung ano ang tinitingnan niya nang nakuhanan ng larawan.
Ang tugon ng bata ay mayroon siyang nakikitang kung ano pero hindi niya kilala. Ngunit kamukha daw ito ng kanyang lola na sumakabilang buhay na. So, ayan po. So, yan yung mga experience. Kung may mga litrato o video man kayo kung saan may nakuhanan kayong kakaiba o nakapangingilado, ay marapat lamang I hope sana po na gustuhan po ninyo yung short film na na-share ko po sa inyo about the ghost and sixth sense. So, lahat po talaga tayo, lahat ng tao ay meron pong kakayanan na makaramdam, merong kakayanan na merong intuition, may kakayanan din po na magkaroon ng ESP kasi lahat po tayo meron yan. Ang kailangan lang po natin is i-develop ito. So, nasa inyo po yun kung gusto pong i-develop ng isang tao o ayaw po nila. Yung iba kasi, pag nasisense nila na meron silang ganong klaseng kakayahan, ayaw nilang i-develop kasi na, kumbaga natatakot sila. Natatakot sila na baka, kumbaga, baka may makita silang hindi nila kakayanin o kaya meron silang makita na kumbaga kanilang ikakatakot, hindi pa talaga sila ready for that. O kaya yung iba sinasabi nga nila, may third eye. Kaya minsan nakakaramdam, nakakakita, okay, nakakapag-usap sa isang kumbaga espiritu o multo. O kaya mga elemento. So, kayo po guys, baka meron kayong gustong i-share sa amin na mga kwento nyo na kakatakutan or let's say, nagkaroon po kayo ng ganyang klaseng intuition or experience, pwede po kayo mag-comment dito sa ating comment section sa FB Live ng The Philippine One para masagot ko rin po kayo. Tsaka kung may mga iba pa kayong questions, hindi lang po sa tao. Actually nga po, even animals, kahit po mga animals, meron pong sixth sense. Okay? Example na lang po ng aso. For example, aso o pusa. So, ang mga hayop talaga ay may mga, kumbaga may mga sixth sense din sila. May mga nagsasabi nga po, dahil sa kanilang karanasan, ang mga hayop ay may isang special na uri ng kapangyarihan para sa pangunawa sa hinaharap o yung sixth sense kung tawagin. Tinatawag nila itong isang pang-anim o pangdama o yung yun nga po yung sinasabi po natin ESP, okay, o perception or yun nga yung intuition o nararamdaman nila. So, ito po ay yun yung sinasabi nating sixth sense o yung pang-anim. Maliban sa kanilang panlasa, pang-amoy, yung feeling, yung sa kanilang paningin, pandinig, okay. So, ang lahat po ng hayop ay mayroong sixth sense. So paano, like for example, itong mga alaga ko dito sa bahay. Like si Paula, yung isa kong Dachshund na aso, or even tong si Rocky. There are times kasi dito sa bahay namin, minsan, pag mag-isa lang ako, minsan nakikita ko siya, si Paula, example, babatok siya dun sa kusina. So, ibig sabihin, may nakikita siya doon. Then, titingnan ko, pupuntahan ko siya, bakit meron siyang binabatok doon? Wala naman siyang binabatukan. Wala akong makita. Pero siya, meron siyang nakikita. Like, for example naman, itong si Rocky, yung aso namin dito sa may gate. Minsan, hating gabi, magigising ka sa lakas ng batok niya sa gate. Yun pala, kala ko merong tao, wala naman. So, babatok lang siya dun sa, kumbaga sa kawalan, hindi mo, kung tayong ordinaryong tao, hindi natin makita. Pero silang mga aso, silang mga pusa, nakikita nila. Kasi meron silang kapangyarihang ganong makita. Nung nabubuhay pa yung pusa kong siningay, madalas dito sa loob ng bahay, minsan nakatingin din siya palagi dun sa kusina namin. Minsan titingnan ko, nakaupo lang siya dun sa may dining, tapos nakatingin lang siya, nakatitig lang siya dun sa kawalan, sa kusina. Tapos yung kanyang mata, yung eyeball niya, gumagalaw-galaw. So, minsan may isip mo, ano ba to? May tinitingnan ba to? May nakikita ba to? O minsan naman may time na parang natatakot.
natatakot siya. Pero tayong mga tao, hindi rin natin makita sa ating naked eye. Pero silang mga hayop, nakikita nila. So yun. Baka meron pong gustong mag-comment para masagot ko lang po about Sixth Sense o may mga experience po ba kayo katulad nung napanood po nating short film na about kababalaghan, about multo. Meron ba kayong nararamdaman na sa inyong mga bahay na kakaiba? So pwede po kayo mag-share dito sa amin sa FB page comment section. So isa pa, paano ba nalalaman ng mga hayop kung may darating na panganib? So isa pa rin yan. So consider din na sixth sense din yan. So ang ilang hayop ay may mga matitinding pandinig at pangamoy na nagpapahintulot sa kanila na matukoy ang isang bagay na parating sa kanila bago pa malaman ng mga tao na may darating na sakuna o bagyo o unos. So meron silang mga kakayahan na ganon. And ang hayop usually ay nakakakita ng una sa mga seismic alon ng isang lindol, for example, o pressure na darating ng mag-isa or S-wave o pangalawang nanginginig na alon. So malamang na pinapaliwanag nito kung bakit nakita ang mga hayop na nakakuha ng pansin. Kumikilos, nanggugulo, tumatakbo, nagsisimulang mag-alulong, o mayroon silang ginagawa na hindi pangkaraniwan. Siguro kung meron nang nakaranas sa inyo na, for example, meron kayong alagang aso, hindi siya mapakali, for example, ibig sabihin nun, meron siyang nasisense na danger. Yun ang ibig sabihin nun. Ako, may nakita ko minsan, I think nung bata pa ako, sa probinsya, may mga, yung mga langgam, ang dami-daming langgam. Nagtataka ako, saan magaling super daming langgam na yun? Tapos, kanya-kanya silang dampot ng kanilang mga pagkain. Basta ang dami, grabe. Alam niyo ba, after 2 days, biglang ang lakas na bagyo na naranasan namin sa probinsya. Hindi ko lang matandaan kung anong pangalan yun, pero kung makikita nyo, yung mga hayop, nasisense nila na merong danger na parating. So, meron talagang mga hayop na sixth sense. O yung kumbaga may intuition sila, nararamdaman nila ang isang bagay o ang isang, for example, sakuna o mga darating man, nararamdaman na kaagad nila yon. Kaya, gumagawa na kaagad sila na parang kagaya ng langgam. Siguro na nararamdaman nila na may malaking bagyo o malakas na bagyo, so babaha ito. Kaya ang ginawa nila, naghakot na sila ng maraming pagkain para hindi na sila lalabas pa pag dumating ang bagyo na yon. So yan yung mga intuition ng mga animals. So halos lahat ng animals ay merong intuition or ESP o yung tinatawag nating sixth sense. Okay? So ano pa? Ang animals ba, nakakaramdam ba ang mga hayop ng kamatayan? Pero ayon sa mga siyentipiko, walang ebidensya o kahit sa iba na hinggil sa amoy ng mga taong may sakit na pangmatagalan, ngunit ang bilang ng mga dalubhasa sa hayop sa buong mundo ay nagtatalo na ang isang pusa, for example, o aso ay may kakayahang mawari ang parating na kamatayan ay malamang na maging resulta ng isang tukoy na amoy na inilalabas ng mga tao sa gilid ng kamatayan. So nakakaramdam sila, for example, yung kanilang amo, sabihin natin may sakit at malapit na itong mamatay. Nararamdaman ng mga aso o ng mga hayop na alaga mo, pusa man, na naaamoy nila na malapit ka nang mamatay. So, nasisense nila yon. So, dahil meron nga silang sixth sense. Okay? So, baka meron pong gusto sa inyo ulit mag-comment. Kung napanood po ninyo yung video, baka pwede po kayong mag-comment po dito sa comment section po natin. At kung kaya ko naman pong sagutin, sasagutin ko po. Good afternoon, Miss Chandre de la Paz. Ito yung mga avid listeners namin, si Chandre. Good afternoon, Chandre.
Baka meron kang questions, Yandre, pwede ka mag-comment dito sa comment section ng FB ng The Philippine One. At sana napanood mo sana, Yandre, yung video kanina na pinalabas namin. It's a short film about ghosts, iba't ibang klase ng ghosts na nakuhanan sa video. Okay? So, pagpatuloy natin yung talakayan natin, isa pa, mayroong mga ibang nagtatanong din kung may improve ba nila ang kanilang sixth sense o yung ESP. So, pwede itong ma-improve, okay, o let's say, pwede itong ma-level up, di ba? Tulad ng, kumbaga, pagpapasigla o pagsasanay, tulad ng vibration therapy, ehersisyo, exercise, tulad ng ehersisyo sa balanse, so exercise through balance, tai chi, na nagpapabuti ng mas mababang proprioception ng paa ayon sa kamakailan sa pagsasaliksik. At isa pa, pag-practice ng yoga na nagpapabuti sa balanse at lakas ng kalamnan. Okay? So, baka meron po kayong gusto pang itanong sa atin about sixth sense, ay pwede po kayong mag-message po dito sa FB page po natin. So, wala pong nagtatanong, ibig sabihin na intindihan ninyo yung sixth sense. Ano ibig sabihin ng sixth sense? Matanong ko nga po pala, sino-sino po sa inyo ang nakaramdam ng spirito o multo? Pwede po kayo mag-comment. Let's say, for example, sa mga bahay nyo, o kaya sa opisina nyo, or kahit na saan man lugar. For example, bago ka lang dun sa isang lugar na yon, tapos nakakaramdam ka. Actually, pag gano'n, may sixth sense ka. Like for example, nagpunta ako ng Baguio. That was way back 4 years ago. Okay? So yun, actually alam ko naman meron akong sixth sense. Pero hindi ko siya dinidevelop. Okay? Hindi ko siya dinidevelop kasi nga, ayaw ko ring kumbaga gambalain ng mga elemento, ng mga espiritu na kumbaga humihingi ng tulong. Kasi kung meron kang ganyan at nakita ng mga elemento o ng espiritu na meron kang ganyang kakayahan, lalapitan kanila. So kailangan maging ready ka sa ganong klaseng sitwasyon. Okay? Oh, ito. Kay Yandre, may tanong siya, pwede po ba ma-develop yung third eye? Oo naman, Yandre, pwede yang i-develop. Meron kaming grupo na nagde-develop for the third eye. Pero kailangan kasi maging ready ka pag na-develop yung third eye mo. Kasi bakit? Pag nabuksan yan, lahat ng klase ng dimension, lahat ng klase ng multo, elemento, engkanto, lahat makikita mo. Kumbaga yung di natin, nung sarado pa ang ating third eye, wala tayong nakikita. Minsan, ano mo lang nadadaanan mo lang, nakakasalamuhan mo sila pero hindi mo nakikita. Okay? Unless kung pag dinevelop mo na po yung iyong third eye, lahat yan makikita mo na. Okay, mapa-ghost, mapa-elemento, mapa-engkanto, lahat ng klase ng dimension makikita mo. At kumbaga na-identify na rin ng mga multo o ng mga espiritu kung may third eye ka, kasi there are times kasi lalo na pag ang sabihin natin ang kaluluwa o yung ghost namatay sa isang biglaan o aksidente or let's say sinaksak, biglang pagkamatay yan. So, ang ibig sabihin nun, kailangan niyang masolve yung problema na niya yon. So, kung makita ka niya na open yung iyong third eye, then hahabulin ka, hindi ka niya papatahimikan, so kailangan maging ready ka sa ganon. Sabi ni Yandre, so paano po? Naku po, ayoko na. merong talaga eksperto dun sa grupo po namin na nagde-develop po ng third eye. Pero meron po yung, kumbaga, may counseling muna ho yan. Kasi kailangan maging ready ka. Hindi po pwedeng basta, gusto ko i-open yung third eye ko para kumbaga makita ko yung future. Kasi pag open yung third eye mo, or yung sixth sense mo, makikita at mararamdaman mo ang mangyayari in the future. Hindi lang yon. Makikita mo at iba't ibang klase ng
espiritu, halimaw, elemento, lahat ng klase na hindi mo nakikita sa normal na tao, na hindi pa bukas ang third eye. Ngayon, kung bukas ang third eye mo, makikita at makikita mo na sila. So, kailangan ready ka sa ganun. Okay? At the same time, ready ka rin na lapitan ng mga espiritu na nangailangan ng tulong. So, yun. Another question kay Shandray. Mukhang si Shandray lang ang nagtatanong. Malakas po kasi pakiramdam ko pero di ko po sila nakikita. Okay. So, ayan. So, meron kang ang sixth sense. Ang kailangan mo lang is ma-develop mo. Ako kasi, there are times nakakakita ako, there are times na hindi naman. Kadalasan din, nararamdaman ko. So, kumbaga, like for example, yung sa Baguio. Yung sa Baguio na nagpunta kami, hindi ko nababanggatin ko anong hotel yan. It's a famous hotel. Pagpasok namin dun sa room ng hotel ng husband ko, ramdam ko na meron ng something dun sa loob ng hotel room. So hinayaan ko na lang yon kasi sa sobrang pagod namin, galing pa kami dito sa Manila, sobrang pagod namin, nakatulog kami. Pero alam nyo ba nangyari doon? Sa akin, on my experience doon sa nangyari sa amin sa hotel sa Baguio, that was I think 4 years or 5 years ago. Na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan kasi nakakakilabot talaga yung experience ko na yon. So nung nakatulog kami dahil sa sobrang pagod, alam nyo ba, yung doon sa panaginip ko, may 3 lalaki. Okay? May 3 lalaki doon sa cabinet. Kasi pagpasok namin dun sa room, na sa bandang kaliwa mo, cabinet na, and then on the right side, yun yung kama. So dun sa panaginip ko, may mga lalaking nanggaling sa cabinet. Tapos, kinukuha nila yung mga gamit namin. Kaya parang nagsisigaw ako, and then pag sisigaw ko, nagising na ako. So sabi ko dun sa husband ko, alam mo may tao dito, may multo dito, alam ko may multo dito sa room na to. Kaya lang di naman siya kasi naniniwala sa ganun. Kaya sabi niya, ay nako, pagod mo lang yan. Ang ano na tayo. Kaya nangyari nun, since nagising na nga kami, bumaba kami, kumain kami sa labas. Okay. Ngayon, pagbalik ulit namin, so dun sa kwarto na yon. So, since na yung husband ko, nanood pa kami ng TV, pero later on, syempre, medyo lumalim na yung gabi, nauna na siyang matulog sa akin. Ako naman, nagsisend ako ng email sa mga events namin. Kaya lang, nung natutulog na siya, mga siguro after an hour, umuungal siya, para siya gumagano, nababangungot siya. So, nung ginising ko siya, alam nyo ba, lalaki rin yung na ano niya, 3 lalaki din, yung napanaginipan niya. So kung ano yung napanaginipan ko nung unang pagpasok namin doon at una kami nakatulog, yun din ang napanaginipan ng husband ko. Sinasakal siya. Imagine, bangungot na yun. So sabi ko, siguro kailangan nating mag-transfer ng ibang room. Kaya lang sabi nung husband ko, wag na, magdasal na lang tayo. Kasi overnight lang naman kami doon. And then kinabukasan, hindi, nung natulog na pala ako, nung natulog na ako, bago siguro magmadaling araw yun, naginip na naman ako. And then, yung mismong scene, nandun din ulit sa room na yun. Tapos nakita ko, 3 lalaki ulit, yung isa payat na mahaba ang buhok, na nakapusod dito, yung lalaki, payat. Tapos yung dalawa, maiksi ang buhok, pero mga payat din, puro nakaputi ng t-shirt. Tapos ang ginagawa nila, pilit silang pumapasok dun sa room. Tapos kinukuha nila yung gamit namin. Kaya ako nagsisigaw. Kaya nagising na naman kami. Ayun. Kaya after nun, hindi na kami natulog. Kaya sinabihan din namin yung bellboy na, alam niyo ba dito sa room na to, siguro may namatay dito. Kasi hindi kami pinatahimik eh. Kumbaga, simula ng pag-check-in namin dito kami natulog ilang beses. Pero, ayun, yun ang napapanaginipan namin. Imagine kaming dalawa. Ako na napanaginipan ko, the same din, 3 lalaki. Yung husband ko, the same din. Kaya lang siya, sinasakal siya. Sa akin naman, kinukuha yung gamit namin. So, yun. Itong sa comment naman ni Shandray ulit. Ano po sabi ni Habib? Buti di po sa kanya nagparamdam.
Yun nga sa panaginip siya, Andre. Nung natutulog siya, umuungol siya, gumaganon siya. So ginising ko, buti na lang, gising ako. So ginising ko siya. Tapos yun nga, kinuwento niya sa akin, sinasakal siya nung mga lalaki, nung 3 lalaki. So yun. Ayun, oo, naniwala na siya na meron nga doon. Na meron doon sa room na yun. Kaya hindi na kami bumalik doon. Actually, yung hotel na yun, very well-known hotel, yung hotel na yun sa Baguio. Actually, kasi sa Baguio, marami talaga eh. Marami talagang kaluluwa doon, mga kumbaga, nagro-roam around doon sa area. Yun. Oo, nagbumulto sila kasi malamang, baka pinatay sila doon. Malamang ganun eh, pinatay sila doon or meron silang mga unfinished mission, mga ganun. So, kumbaga, lahat tayo talaga, may mga ganong intuition na sixth sense na nakakaramdam. Nararamdaman natin kung, let's say, merong kumbaga sa isang lugar, merong something, for example, na meron palang multo, nararamdaman na kaagad natin yun. Kaya lang yung iba kasi hindi naniniwala, hinahayaan na lang nila. Pero there are times kasi may mga multo na nakakasakit. Kumbaga, sinasaktan nila tayo. Like kagaya nun, yung 3 lalaking multo na yon, siguro ayaw nila siguro sa lalaki or maaring kaya nila sinasakal yung husband ko, baka lalaki rin ang pumatay sa kanila. Maaring ganon. So, yun. So, Siandre, maraming salamat at ikaw nakipag-interact sa amin ngayong hapon. At sana naman yung mga iba rin mag-interact din. So, kung meron po kayo kasi almost 15 minutes na lang po pala, 15 or 10 minutes na lang po. So, kung may mga experience po pala kayo for, yun nga, sixth sense, or let's say kung sino may gusto mag-develop ng sixth sense, meron po kasi kaming grupo na pwedeng i-develop ang sixth sense po ninyo, pwede ko po kayong i-refer sa kanila. Pero kailangan maging handa po lang talaga tayo na anything na makikita nyo, dapat ready kayo. Kumbaga, dapat matapang ang loob nyo. Hindi kayo dapat na matatakot. Kasi kung hindi kayo handa, for example, at binuksan ng third eye nyo, pwedeng ikamatay nyo, number 1. Pangalawa, pwede kayong mabaliw. Diba? So, kumbaga, hindi nyo kasi kayang tanggapin yung mga nakikita nyo sa paligid. So, much better kung hindi kayo handa, ay wag nyo na lang buksan ang inyong third eye. So, yun. O galing kay Cecil Armada, ma'am, kung ano na nakikita nyo, ganun din ang nangyayari sa mga kaluluwa. Ma'am, kung ano to? Ma'am, kung ano na nakikita nyo, ganun din ang nangyayari sa mga kaluluwa. Siguro ang ibig mo sabihin, Cecil, kasi tayo, since nasa ibang dimension tayo, sila nasa ibang dimension, tayo, kung tayo ay nakikita nila, parang tayo yung stranger, kumbaga parang tayo yung kaluluwa. At tayo rin, pag nakikita natin sila yung kaluluwa. Kasi different dimension kasi ang ano natin ang daigdig natin So, kaya kumbaga, parang nagkakatakutan tayo o naiintindihan kita, Cecil, parang ganon. Kasi kumbaga stranger tayo sa kanila. Kasi iba ang daigdig natin dahil nasa daigdig tayo ng mga buhay at sila naman ay nasa daigdig ng mga patay. Okay, kay Siandre de la Paz, naku po, mahirap po pala pag mahina. Yes, Siandre, mahirap pag mahina ang loob mo. Kailangan kasi kapag meron kang ganyang kakayahan, kailangan buo ang loob mo at saka ready ka sa lahat ng anumang mangyayari at makikita mo. Like for example, meron akong isang article na nabasa. Actually, meron siyang third eye or sixth sense. Okay? So yun, nakikita pala ng mga espiritu yun kapag bukas ang third eye mo at meron kang, kumbaga yung malakas. Kasi lahat naman tayo meron yan Kaya lang yung iba mahina. So may mga iba talagang malakas. So pag malakas, nakikita ka talaga nila na, ito yung lalapitan ko. Kasi nakikita niya ako. So yun, ang nangyari doon sa, I think babae yun Since nabukas ang kanyang third eye o may sixth sense siya, hindi siya pinapatulog talaga ng mga kaluluwa. Iba't ibang klase, may matanda, may bata, may lalaki na humihingi ng tulong. Tulungan sila
Kasi nga hindi sila makaalis kung saan man lugar sila namatay. Kumbaga, humihingi sila ng tulong dahil syempre siguro hindi sila ready nung namatay sila dahil maaring na aksidente, nasaksak, o bigla yung kamatayan, na stroke o whatever. Kaya minsan, mas maswerte pa, okay? Mas maswerte pa ang mga taong may sakit bago sila namatay. Kasi nakapag-ready sila eh. Kumbaga yung kaluluwa nila, na-ready nila bago sila namatay. Kaysa yung mga taong bigla ang pagkamatay. Kasi, kumbaga, lalong-lalo na kung wala kang kaalaman sa ganito. Kung, let's say, pagkamatay mo, kumbaga, zero knowledge ka sa ganyang klaseng sitwasyon. So, pagkamatay mo, hindi mo alam kung asan ka ng dimension, asan ka ng daigdig, di ba? So, kumbaga, zero knowledge ka. So, yun, pag ganon, na-aksidente ka o whatever, yung bigla ang kamatayan mo, hindi, yung kaluluwa mo na-stuck. Kumbaga, na hindi ka na nakaalis dun sa ganong klaseng sitwasyon. Kaya yung iba, kailangan humihingi sila ng dasal para sila makamove on dun sa sinasabi nilang light. May mga iba naman na, yun nga, kailangan tulungan natin, lalo na yung mga may sixth sense o may third eye, na tulungan natin sila para makita nila yung ilaw, para dun sila sasama. Kasi yung iba kasi nakulong eh, kawawa rin naman. So, kaya tayong mga buhay, minsan hindi natin alam yun, kala nila nananakot, pero yun, kaya sila nagpapakita, meron silang gustong sabihin sa atin o humihingi sila ng tulong sa atin. So, yun. Kay Cecil, okay. Shandre, pwede din po bang makausap ang patay na? Oo, Shandre, pwede. Kung napanood nyo ang Sixth Sense, the movie, way back 1999, okay, yung The Sixth Sense. It's a thriller, horror movie yon na yung bata, okay, yung bata, meron siyang sixth sense or third eye, nakakausap niya ang mga patay. Nakakakita siya at nakakausap niya ang mga patay. So, pwedeng kausapin actually ang patay. Pwede, yung kaluluwa. Okay? So, kay Cecil Armada, ibig kong sabihin, ma'am, kasi may mga kaluluwa na ipapakita sa iyo sa dream ang mga nangyayari sa kanila bago sila namatay. May ibig silang sabihin kasi naka-white sila. Oo naman, Cecil. Pwedeng ganon, through dreams. Usually, ang mga kaluluwa o mga namatay na, nagpaparamdam sila sa pamamagitan ng panaginip. Okay? Pumapasok sila dun sa panaginip natin. So, from there, dun sila nagsasabi kung ano yung gusto nilang sabihin. Kaya lang, kailangan kasi marunong kang magbasa o marunong kang mag-analyze nung dream mo about sa kanila. Kasi kumbaga, pag nanaginip tayo, minsan malabo, di ba? Parang ang hirap intindihin. So, kailangan isang guni mo yan dun sa marunong talagang magbasa ng dreams para makuha mo yung actual meaning no na panaginipan mo sa taong yun. Like for example, ulitin ko, I think nasabi ko na to, anong guest natin si Madam Ice Gabriel, na yung mother ko, lately lang to yung mother ko, nung actually nagkasakit ako, that was October. 3 weeks akong talagang on and off ang lagnat ko. And then on the third week, napanaginipan ko yung mother ko. Kasi kumbaga, ang dami ko ng gamot na ininom. On and off, babalik-balik. That time, di ba, umuulan. So, naulanan ako, kaya yun, nagkasakit ako. So, nagkaroon ako ng flu. So, ang dami ko nang ininom gamot. Nagtanong na rin ako dun sa anak kong nurse anong dapat inumin kasi ayoko talagang pumunta sa ospital. Kasi, alam mo na, di ba, maraming makalalo kang mahahawa ng COVID. So, nag-self-medication lang ako. And then, on the third week, napanaginipan ko yung mother ko. Okay? Although, yun yung bago November 1. 2 or 3 days bago November 1. Nung napanaginipan ko siya, bigla niya, nakita ko siya, dito rin ako sa salas nakahiga, sa sopa, nakita ko siya na ginagano niya yung kamay niya dun sa katawan ko, nakaganyan. So, tinanong ko kay Madam Ice, ano ba ibig sabihin nun? Ang sabi ni Madam Ice, na natandaan ko, kumbaga, since may sakit ako, kumbaga, kinuha ng mother ko yung sakit ko. So after that, nung nakita kong ginaganyan ako ng mother ko, siguro mga ilang seconds, nagising na ako. Kaya lang hindi ko maintindihan anong ibig sabihin nun. Kaya tinanong ko kay Madam Ice Gabriel yon. So yun nga, sabi niya, kinuha ng mother ko yung sakit ko. Kaya after 2 days,
wala na, gumaling na ako. Ito, hanggang ngayon, hindi pa ako nagkasakit. Ayoko na magkasakit. So, yun yung mga parang true dreams, yun nga, na pinaparamdam nila o nakipag-communicate ang mga patay sa atin through dreams. So, kailangan lang, malaman lang natin yung exact meaning of that para maintindihan natin. So, ayan. So, I hope na nasagot ko yung iyong katanungan, Miss Cecil Armada. And Miss Andre, ganda po pag ganitong topic, exciting. Actually nga, ang Sixth Sense, mahaba itong session, sa totoo lang. Gusto ko nga gawin na may part 1, part 2, part 3. Kasi merong iba na gusto talaga nilang i-develop ang kanilang kakayahan para makakita. For example, makakita ng mga kaluluwa, makapag-usap sa mga kaluluwa, makita yung future. Actually, pag may sixth sense ka, pwede mong makita yung future, kung ano mangyayari. Kunyari, nandito ka sa present, pwede mong makita yung mangyayari sa'yo tomorrow or let's say next week. Kumbaga, may mga premonition, may mararamdaman ka. So yun, kung hindi natin naiintindihan yung sixth sense, sasabihin ng ibang tao, nasisiraan ka ng ulo or nagiging loka-loka ka. Pero yan yung totoo. So kumbaga, ako naniniwala ako sa ganun eh. Kasi kumbaga, premonition yun eh. So pwedeng, like for example, ako, may time na, nung wala pang pandemic kasi I used to cover several events like for example mga government, may mga launching sila, may mga kumbaga may mga ilo-launch silang mga bagong produkto or service. Pupunta ako doon. Pero there are times na parang tinatamad akong pumunta doon sa event na yon. So pag ganoon, hindi na ako pumupunta. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, may intuition, yung intuition mo kung bakit ka tinatamad, pwedeng merong mangyaring masama sa'yo. So, pag gano'n ang nararamdaman ko, totally, kahit na anong klaseng event yan, kahit maganda man yan o whatever it is, hindi ako pumupunta. Kasi malamang merong aksidenteng mangyayari sa'yo na kaya mo nararamdaman yon gustong iiwas ka sa aksidenteng yon. Ayan. So, kay Cecil Armada, ma'am, naramdam kong mayroon kayong third eye. Kasi kadalasan sa mga taong may third eye, ako po ay taga, what's this? Kalamansig Sultan, Kudarat. My youngest sister, my younger sister, akong ganyan, kaya lang nasawi siya noong May 12, 20. Ay, naku, condolence, Cecil. Kailan lang namatay yung kapatid mo? Sa heart. Kung buhay pa siya, alam niya ang ibig sabihin sa dream mo. Okay. Sana nga. Pero yun nga, kailangan talaga, dun sa mga dreams, is premonition talaga yan. So, kailangan talaga alam mo mag-analyze anong ibig sabihin ng dream. Kasi hindi naman lahat na nakikita mo sa dream, yun talaga, yun yung literal na meaning. Hindi Merong, kumbaga, deep beyond that dream, meron talagang ibig sabihin. So kay Chandre de la Paz, sa ganyan po yung mga manghuhula, nakikita po nila yung mangyayari tulad po ni Madam Rudy Baldwin. Lahat po ng vision niya nagkakatotoo. Oo nga. Sayang nga, hindi ko pa nagigess si Madam Rudy Baldwin dito Pero sana, mag-oo sana siya sa akin para ma-guess namin siya dito sa programa. Yun. So, anyway, guys, dumating na po tayo sa final hour ng ating program. So I hope sana po sa susunod na topic po natin, this coming Saturday, so that is 7 p.m. to 8 p.m. ang susunod naming program. Pero the topic, siguro po i-mention na lang namin yung topic kasi hindi ko pa po alam kung sino magiging guest ko this coming Saturday. So muli, nagpapasalamat po akong muli sa inyo, lalo na dito sa mga nag-participate, si Miss Andre de la Paz, at saka si Miss Cecil Armada, na maraming salamat sa pag-interact nyo at pagbibigay ng mga question, pag-share ng inyong experience about sixth sense. Okay? So, sana po palagi tayong sumubaybay dito sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan. At nagpapasalamat din ako this is also co-produced pala ng The Philippine Event News TV and The Philippine One. At sa mga ibang nanonood o nakikinig po sa atin ngayon, kung meron po kayong mga ibang
let's say for example, nakakahilakbot o mga nakakatakot na karanasan o any topic na gusto po natin pag-usapan dito sa aming programa, magpadala lang po kayo ng message dito sa comment section po namin sa FB page ng The Philippine One o kaya po dun sa FB page po namin, Multo, Kababalaghan at Elemento, or pwede po kayo mag-email sa gabinangkababalaghan@gmail.com. At pwede po namin yung itakel sa susunod na mga programa po namin ang mga topic na gusto po ninyong i-discuss dito sa aming programa. So again, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Si Andre and Miss Cecil, maraming salamat sa pag-participate at sinamahan nyo akong dalawa. Kasi mag-isa lang ako, wala akong guest ngayon. At sa muli nating pagkikita, ito pong darating na Sabado, from 7 p.m. to 8 p.m. Huwag po ninyong kalilimutan ang manood ng Hiwaga at Kababalaghan. At sana po, huwag po kayong magsasawang manood po dito sa amin. And muli, marami pong salamat at ako ay inyong, hindi po ninyo ako iniwan. kahit po ako mag-isa lang dito sa aming programa. And muli po ako nagpapasalamat po sa inyo. Sa lahat-lahat po ng tumatangkilik sa simula't simula ng aming programa. Maraming salamat po. Bye na po and stay safe all. Ingat po palagi. Bye!